What's up mga ka-Bible? Yan na yung tawag natin sa mga viewers natin dito sa YouTube channel. Mga ka-Bible. What's up sa inyong lahat mga ka-Bible? Magandang araw sa inyong lahat. Kung saan man kayong sulok ng mundo. Sa mga nakasubscribe sa amin, maraming salamat. Keep on subscribing. Sa mga hindi pa nakasubscribe, hit nyo notification bell para always kayong updated sa aming YouTube videos. Today's video is another Bible reading tayo. Kung gusto mong marinig yung mga gustong sabihin sa'yo ng Diyos is basahin mo ang Bible. Kung gusto mong makinig ang Diyos sa'yo is mag-pray ka. So, dito na tayo sa chapter 19. Ang pamagat nito is ang labis na kasamaan sa Sodoma. Pero bago tayo mag-start is kakanta tayo ng isang Christian song at ito'y kakantahin ni Claudette. Kasama ko pala ngayon dito si Claudette. Ito is yan. There is Power, ang pangalan nitong song na to, no? Original ano to? Song by Lincoln Brewsters. Ano ba ang present nitong song na to? Yeah, 2 or 4. Paano? Kailangan Huwag mo na ng copyright tayo dyan. Hindi na pala namin alam yung ano. Power of Your Love na lang. Hanapin mo. Ibay na lang namin yung song namin kasi ano. Ang alam lang namin doon sa song na yun is ano. Power Chorus. Power Power of Your Love. Power of Love. Yeah. So, yun na lang. So, bago tayo mag-start is kakanta tayo ng Christian song. At kakantahin to ni Claudette. Kantahin mo na, Dave. Nahiya siya. Sa Power of Your Love, song by Hillsong Worship. Yan. Pakinggan nyo yung mensahe ng kanta. Maganda to kanta na to. Lord, I come to you. Let my heart be changed. When you flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirits lead me on, the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and I
rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirits lead me on by the power of your love. So, yun, no? Mahaba pa yung song, no? Pero, okay na yun, no? Kasi magbabasa pa tayo ng Bible. Sa, mag-start na tayo na basahin na Holy Bible. Genesis chapter 19, ang labis na kasamaan sa Sodoma. Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel, nakaupo si Lot sa may pintuan ng lungsod. Pagkakita sa kanila'y tumayo si Lot at sinalubong sila. Nagpatiripa siya sa harapan ng mga anghel. Mga Ginoo, wika niya, inayayahan ko po kayo sa amin. Doon na kayo maghugas ng paa at magpalipas ng gabi. So, malayo pa lang alam na ni Lot, no, na mga anghel yan na sugo ng Diyos. Nagpatiripa siya kagad sa mga anghel, no. Tapos, inanyayahan niya sa bahay. Dati pala, bago ka pumasok sa loob ng bahay is kailangan mo maghugas ng paa. Bukas na ng umaga kayo'y magpatuloy sa paglalakbay. Ngunit sumagot sila, "Huwag na dito na lamang kami sa lansangan magpapalipas ng gabi." Ngunit pinilit niya ang mga ito kaya sumama na rin sila sa kanya. Nagluto si Lot ng tinapay na walang pampalasa. Naghanda ng masarap na hapunan at kumain sila. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga lalaking taga-Sodoma ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, bata at matanda ay naroon. So, pinalibutan daw yung bahay ni Lot ng mga kalalakihan, bata at matanda. Puro lalaki to, no? Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." So, dito pala nang start, no? Yung mga yung mga lalaki na nagkakagusto sa kapwa lalaki, no? Sa Sodoma at Gomora. Kasi masasama ang tao dito, no? Biruin mo pati yung mga anghel, gusto nilang sipingan. May kipagtalik daw sila dun sa mga anghel ng Diyos. Eh syempre mga anghel yun, mga groupings talaga yun. "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan." So, si Lot na yung nagsabi, no, na napakasama ng gagawin niyo yan. Kasi nga, yung mga lalaki to, no, gusto pang makipagtalik din sa kapwa lalaki. Masama talaga yan sa Bible. "Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo." So, big sabihin para lang na masagip niya yung 2 anghel is ibibigay niya yung 2 anak niyang dalaga, no? Doon sa mga masasamang tao na yon na gustong makipagtalik doon sa mga anghel na sugo ng Diyos. "Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila mga gusto ninyo." Biruin mo, pumapayag si Lot na yun yung mga anak niyang mga babae. Wag lang yung mga anghel na mga bisita niya. "Wag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Ngunit sumigaw sila, "Wag kang makialam. Dayuhan, sino kang
magtuturo sa amin na sa aming gagawin. Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit hinaltak siya ng kanyang mga panauhin at sinara ang pinto. Pagkatapos binulag nila ang mga tao sa labas kaya't hindi makita ang mga ito ang pinto. So, binulag ng mga anghel yung mga tao, no, na nasa labas ng bahay ni Lot. Iniwan ni Lot ang Sodoma. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, magbadali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at iba pang kamag-anak na nakatira sa lungsod na ito. Umalis na kayo rito sapagkat gugunawin na namin ang lungsod na ito. Pinakinggan ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at pinapunta kami ni Yahweh upang wasakin ang lungsod na ito. So wawasakin na ng dalawang anghel yung Sodoma at Gomora, no? Sa utos ng Diyos. Kaya't pinuntahan ni Lot ang mga mapangangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot. Nang magbukang liwayway na inapura ng mga anghel si Lot, magmadali ka, umalis na kayo ng iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, isa sa mga inyong iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, wag na, po roon, Ginoo. Napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Napakabuti ninyo at iniligtas ninyo ako. Ngunit napakalayo na mga kaburulan, baka hindi na ako makarating doon ng buhay. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, sige, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Ngunit magmadali kayo, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya ito'y itinawag na Zoar. So yun, bago daw sa akin ng mga anghel, yung Sodoma at Gomora is gusto nilang siguraduhin na safe yung malilipatan o pupuntahan nila Lot na doon sa Zoar, yung maliit na bayan. Dapat nga doon sa kaburulan kaso malayo daw. Para hindi na yata kaya mapuntahan ni Lot. Ginunaw ang Sodoma at Gomora. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamayan doon, pati ang mga pananim, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Naging asin yung asawa ni Lot kasi lumingon eh. Sabi kasi ng anghel, wag daw lilingon. Kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Sa pinsan kasi ni Abraham si Lot, kaya iniligtas ng Diyos si Lot. Ang pinagmulan ng mga Moabita
at Amonita. Sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak na babae ay umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakakatanda, wala nang natitirang lalaki sa idaigdig. Matanda ng ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti pa'y lasingin natin siya at sipingan para magkaanak tayo. Naisip pa ng dalawang anak niya yun, ha? Nalasingin daw nila yung tatay nila tsaka sisipingan. Para daw magkaanak sila. Nilasing nga nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalisingan ni Lot, hindi niya namalayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Kinabukasan sinabi ng panganay na bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama. Lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping ng pareho, tayong magkaanak. Nilasing nga nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi ni namamalayan ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa pagkalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ammi. Siya ay naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. So, yun. Hanggang doon na lang yung Genesis chapter 19. Mahaba yung Genesis chapter 19, ha. Natapos siya hanggang verse 37. Nung nagkaanak ng dalawang lalaki, no? Yung mga anak ni Lot na ang pangalan is Moab tsaka Ben-Ammi. So, hanggang dito na lang yung pagpalain yung pagkabasa ng salita ng Diyos. So, hanggang dito na lang yung videos na to. Bukas is Genesis chapter 20 na tayo, na sina Abraham at Abimelech. Yan yung pamagat. Sina Abraham at Abimelech. So, don't forget to like and subscribe our YouTube channel. Keep safe, everyone. God bless. And Jesus loves you always. Bye-bye.